po na naka-join kayo dito sa ating VNC, our Virtual Nutrition Club. Ako po si Mayat Mariano. I'm 58 years old. I am from Santa Rosa, Laguna. I'm mother of three na po. And ang background ko po before, I used to be in a hotel chain based in Dubai, United Arab Emirates. 14 years po ako nagtrabaho doon. What I didn't like about it was yung napaka-stressful yung work environment. Okay, there was so much pressure, and because of that, ang ginagawa ko, I would reward myself every day after work by with eating. So mga comfort foods ko, I would sit in front of the television, very less very with little or no exercise at all, except for yung paglalakad-lakad lang sa loob ng bahay. And so I gained like 20 kilos on top of my normal weight. And then I felt very heavy palagi. Ang bigat-bigat ng feeling ko, sumasakit yung mga tuhod ko, talampakan ko, kahit maglakad lang ako sa mall. Nag-decide kami umuwi for good dito sa Pilipinas, that was 10 years ago, doon ako na-introduce naman sa Herbalife Nutrition Program, yung healthy breakfast program natin. At ang laking tulong nito kasi ngayon, na-open yung mata ko at ang pag-iisip ko sa tamang pagkain, sa tamang oras, at yung kahalagahan ng ng maintindihan natin yung ang tamang nutrisyon para sa pag-ating tanda. Okay, naalagaan natin yung sarili natin. Yan. Ito yung tinatawag nating healthy aging. So even kahit hindi ka pa nasa senior years, hindi nasa bata ka pa, kahit anong age na kabataan mo, dapat naka-mindset ka na gusto mong magkaedad na healthy ka at at wala kang mga sakit. So yun yung nagustuhan ko dito sa ating Herbalife Nutrition community, kasi pagka nag-commit ka and you dedicate your time and yung learning mo towards growing kay personally as an individual, as a wellness coach, as a mom, kahit whatever profession you may be in, ang laking tulong to para uh, tinatawag natin mahabaan mo yung not only your lifespan, but mahabaan mo yung health span mo. Kasi not all people who achieve na matagal na matanda na yung age ay healthy sila. So what you want to do, what I aim to do is habang tumatanda ako, healthy ako at hindi ako magkakaroon ng dependence sa mga mag-aalaga sa akin, yung mga lalo na yung mga anak ko. Yan. So kaya ngayon yung topic natin is very, very helpful kasi ang pag-uusapan natin is all about optimum nutrition for the elderly. Yan. Sino pa po dito sa nanonood dito ang mga nasa senior years na? Sige, paki-react lang po dyan ng heart. O kaya o kaya baka nasa nutrition club kayo at meron kayo diyang mga senior na mga members na umiinom ngayon. Ito po ay lalong-lalo na para sa inyo, not necessarily just for you, but lalong-lalo na para sa inyo. Kasi po itong topic na to, it actually covers kahit bata pa tayo, no? Para malaman po natin kung paano natin maalagaan at ma-prevent yung yung mga kasakit yun na usually na encounter natin pag tayo tumatanda na. So ito pong article na to is derived from Dr. David Heber's article in Herbalife Nutrition. Ang title po is Optimum Nutrition for the Elderly. Dr. David Heber is our chairman for the Herbalife Institute. Yung article na po ito, sinabi po niya na it's about time na kahit yung gobyerno natin at kahit po yung mga institutions natin na nagso-support sa mga elderly, ay kailangan pong tutukan ang nutrisyon, ang tamang nutrisyon kung kayo po ay nag-aalaga. Kahit po ito sa mga home caregivers, no? Such as myself na I consider myself a home caregiver because caring for my mom. Uh, Makakatulong po to para po makabigay tayo ng tamang nutrisyon para po sa ating mga inaalagaang matatanda na. Okay? So let's go to the next slide. In-emphasize dito ni Dr. David Heber na dapat talaga magkaroon ng program.
Okay, para po ma-ensure na yung tamang nutrisyon ay maibigay natin para po sa ating mga matatanda na. Yan. So let's go to the next slide. So nagbigay po siya dito ng mga tips niya. Ang tawag po niya, it's the steps in the right direction. At note please, I would like to remind everyone, this is not necessarily for the elderly. This is also for those who are giving care to the elderly. At tayo po, kahit nandito po tayo sa edad natin na we are going to our senior years, napaka-helpful po nitong mga tips na to. So number one, sabi niya, stay calorie-wise and nutrition-dense. So pag kayo po ay nasa program, lalo na sa nutrition club and you have the coaches, ito po yung pinaka-basic foundation ng meal plans nyo. We are calorie conscious and of course, naka-mindset tayo na lahat ng kakainin natin is nutrition dense. So kadalasan po lahat ng mga matatanda na small na yung appetite nila, hindi na palakain. Kaya kailangan yung meal plans nila dapat punong-puno ng nutrient-rich foods. Okay? At tama lang po yung portion, hindi po madami. Sa example po ni Dr. David Heber, sabi niya, it will be great if mag-add ka ng wheat germ into their cereals or yung mga baked goods nila na kinakain nila katulad ng mga breads and muffins. If you're aware of wheat germ, actually you can buy this. It comes in a jar. Maliliit po siyang grains ng wheat. Dinadagdag po yan to add on fiber and protein sa mga kinakain. Lalo na po sa mga matatanda na, no? Pwede nyo rin po to incorporate pag nagbe-bake kayo ng mga tinapay at saka some breakfast muffins, yung mga savory muffins, hindi po yung mga sweet muffins. Ano pa bang pwede nating anuhin dito sa Pilipinas? Okay, kasi minsan yung wheat germ, hindi mo makikita sa lahat ng supermarkets. Pero kadalasan meron tayo yung oats, yung rolled oats. Preferably rolled oats rather than instant oats. And you can incorporate these as well when baking. Or you can take it as is. Mas healthier po to, mataas ang fiber content. At nakakatulong po to sa ating mga inaalagaan matatanda. O kung kayo po ay self-caring, okay, maganda po to sa health nyo. Let's go to the next tip. Yeah, maraming salamat, Coach Nida, no? Ang sabi niya, mix it up. Nakadalasan po kasi, if not all, ang mga may edad na po ay nawawala na po yung panglasa nila. Kaya dapat po natututo tayo pag tayo yung nagpe-prepare ng kanilang kinakain, magdagdag po tayo ng mga spices, yung mga herbs. Kasi yung mga spices and herbs, nakaka-uplift po ng taste, even ng aroma ng mga nakakain natin, yung mga usual nakakain natin. At because these are plant-based, ang taas po ng ng phytonutrients niya at ng antioxidants niya. So, huwag natin pong kalimutan yon. Next, the next tip is many meals in a meal plan. Pag tayo po ay may edad na, napapansin nyo na medyo maliit na tayo yung appetite natin. Kaya ang recommend sa atin is we eat small meals. Okay? Wag tayong magpapakabusog sa isang meal lang thinking na, okay, kakain naman ako ng lunch na next. Hindi, dapat dinidistribute natin yung ating kinakain into small meals or snacks. Okay? So, dapat marami tayong uminom ng tubig. Tsaka yung fresh juices. Okay? In moderation lang din po din yung pag-inom natin ng mga matataas yung caffeine content ng mga coffee, tea, or mga carbonated drinks. Kaya po yung aloe and tea na combination na present kanina sa healthy breakfast, even yung shake, actually if you look at that starter pack, ano po siya, liquid-based siya and plant-based. Kaya ang laking tulong po to pagka if we're pag nasa senior years na tayo at hindi na masyadong malakas yung appetite natin. Ang taas ng nutrients pero nabubusog tayo. Tapos nakakatulong pa to sa hydration natin. So yun ang tandaan natin. So yung next po is it's not just a meal. Okay, yung pagkain po natin, it's not just about, kakain ka na, no? Pero lalong-lalo na sa mga elderly,
importante din po yung merong social interaction kasi nakakatulong po to na kumain din sila. At lalong-lalo na po pag nagpe-prepare kayo ng meals na it looks appetizing to them. Hindi mo lang isi-serve yun sa isang bowl, sa isang plato, tapos yun na yun, ang boring, di ba? So for them to be able to eat, ma-encourage natin silang kumain. Why not, prepare them like parang, pasensya na kasi ako, I come from a hotel, yung mga plated meals, and you can make it very colorful. Okay? Lalo na pag yung mga salads, di ba? Para naengganyo silang kumain. Ako nga, even yung shake, ilalagay mo lang sa isang glass. And you see how Coach Aika makes her presentations pag gumagawa siya ng healthy shake recipes natin. Linalagyan niya ng garnish, yung fruit, okay, lalagyan ng straw, di ba? To make it really engaging and colorful at hindi sila nabobore sa kanilang kakainin. Importante din if possible, isama niyo sila sa pagkain, sa dinner table, para hindi sila na-isolate. Okay? It's very important na kailangan nila ng interaction. Yan. So next, ang tip ni Dr. David Heber is this: supplement the missing nutrients. Dahil nga ang kadalasan ang mga senior natin citizens ay mahina na kumain and small na yung appetite nila. Napaka-importante na makuha nila yung tamang nutrients from supplements. Kasi hindi naman palagi dun sa piniprepare nating food na kukumpleto yung nutrients na kailangan natin eh. Lalong-lalo na sa mga elderly. So yung mga vitamins, yung mga calcium, omega-3 fatty acids, yun yung mga iron supplements. Napaka-importante yun para sa mga matatanda na uh, na gradually nalulose nila yung potential na maka-absorb ng nutrients na yon, natutulungan sila. So yung nakita naman yung kanila yung presentation, di ba yung shake, ang dami ng nutrients na meron. In fact, it actually needs, I think, like 25% or 50% of our required daily allowance of the nutrients. So napakahusay po talaga ng Formula 1 na yon. So nakalagay dito, sabi ng tip ni Dr. Heber, in order, okay, to keep the essential macro and micronutrients levels in the body, supplementation po is very important talaga. At if you look at our next slide, we are just so blessed with Herbalife Nutrition kasi nga kumpleto na tayo dito sa Pilipinas. Meron tayong inner nutrition at meron din tayong outer nutrition. By the way, yung outer nutrition is so important as well for the elderly kasi uh, sometimes yung mga naiinom nilang mga gamot nila nakaka-dry ng skin. So it helps talaga. And one thing that right now, yung supplements ko, lalo na sa mom ko, hindi doon nawawala yung vitamins and minerals. Yung kanyang favorite actually, yung ocular defense and yung Tangkoy Plus kasi pag nananakit ng katawan, ang laking tulong nun sa kanya. And of course, yung omega-3. Hindi namin nakakalimutan yon. Okay, and then the good thing about Herbalife Nutrition is we have been given the seal of product quality. We have been recognized as a super brand in the Philippines, meaning we deliver, okay, what's on the label. Yan. So next, the last tip that Dr. David Heber is said in his article is we train for fitness. So, hindi ibig sabihin na kahit matanda ka na hindi ka mag-exercise. Marami po tayong mga exercises ngayon that have been designed uh, to make you still flexible and mobile in your senior years. Okay? Yung physical activity is very essential as a nutritious meal for the elderly and hospitals and elderly care centers. Dapat po, ina-emphasize dito ni Dr. David Heber, yung mga institutions natin who support the elderly should actually have space and trainers po para sa exercises and physical activities and even recreation. So yung fitness plans po and schedule should be created for the elderly at dapat din po mag-adhere din sila doon or sumunod din naman sila doon kasi useless din naman kung meron kang dong exercise equipment kahit meron kang yung cycling machine or treadmill sa bahay mo if you're doing self-care pero hindi mo naman ginagamit, di ba? So dapat talaga uh,
kailangan discipline din yan. Alright, so marami pong salamat sa ating mga nanood ngayon. Don't forget, after this, meron po tayong exercise to be led by Coach Louie Mariano. Iiwanan ko lang po kayo ng isang quote from Dr. David Heber. Sabi niya, a systematic approach towards the cause of elderly care with equal participation from both public and private entities will help achieve a standard that these seniors in their golden age deserve. And so again, I'd just like to thank Herbalife Nutrition because this is a company that meets the nutrition needs of all people of all ages at all seasons of their lives. Marami pong salamat. Thank you.